Samantala, pangunahan ng Philippine Coast Guard ang pagsisid sa Taal Lake sa Batangas para hanapin nga ang mga labi ng nawawalang sabungero. Kaugnay niya, makapanayam natin si PCG spokesperson Captain Noemi Girao Cayabyab. Magandang umaga po. Magandang umaga, Igan, at sa ating po mga tagapakinig po, taga-subaybay. Sa mga oras na ito, nagsimula na ba o magsisimula pa lang yung pagsisid po dyan sa Taal Lake? Well, as early as 6 a.m. po, nakaready na po ang ating technical divers sa pagsisid po ngayong araw. So kahapon nga po ay nagkaroon na ng survey assessment or site assessment para ma-check po kung ano po yung magiging search area po natin dito. Yung lagay ng panahon ngayon, may epekto ho ba para masimulan na yung pagsisid? Tama po yan, Igan. So isa sa kinoconsider ng ating mga technical divers is yung panahon. Kaya naman po ang naging kautusan is kung mas maaga, mas maganda na may conduct natin yung diving operation. Opo. Kasi usually paghapon, medyo masama ang panahon at medyo lumalakas yung current natin sa may Taal Lake. Pero paano po magiging diskarte? Ang hamon po sa mga diver natin, malalim at madilim daw po yung lawa. Tama po yan. So kahapon nga po, during the site assessment, medyo malabo yung sa ilalim. So meron ng ginawang search plan ang ating mga technical divers. Opo. So meron silang search pattern na 100 meters by 100 meters. So from the identified location na ibinigay sa atin ng lead agency, doon tututok ang ating mga technical divers. So it can be a seaward or leeward. So ibig sabihin, posibleng from the shoreline to the possible area ang magiging diving operations po natin. So we will be maximizing yung resources that we have right now and yung number of technical divers. So we will start with the identified location and para mas masinsin yung pagkakandak ng diving, we will do the 100 meters by 100 meters na search pattern po natin. Gaano po katagal yung shifting o salita na nabanggit nyo? Mahigit 30 diver po yan, di ba? Yes, depende po kasi medyo malalim at medyo malabo yung ilalim ng tubig. So depende po yan yung tagal ng ating technical divers sa ilalim po ng tubig. May binigay bang timeline? Gaano po tatagal itong operasyon na ito, Captain? Well, as much as possible, we really wanted na mas mabilis. Pero again, depende po ito sa makukuha po natin mga ebidensya along the way. And ang instructions naman po kung kailan matatapos ay nasa lead agency pa rin po. Ang Philippine Coast Guard lang po ay nandito para ipagpatuloy ang mga nasimulan po natin mga diving operations. May mga dagdag na tulong ba, lalo na yung sa bansang Japan, mga gamit na maaaring mas makatulong sa paghahanap ng mga nawawalang sabungero? Well, as of now, Igan, since similar with the Philippine Coast Guard, ang ating request ay nagaling sa DOJ. So siguro kung ano man yung mga karagdagang equipment na magagamit natin for the diving operation, it will be the lead agency kasi medyo critical itong ginagawa natin. Again, this is a criminal investigation. Opo. So it would be the lead agency to determine kung sino yung mga posibleng pumasok po na makakatulong po sa atin. Maraming salamat, Captain Noemi Girao Cayabyab, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Ingat po! Thank you, Igan. Maraming salamat. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.